three types of juries, or deontology as consequentialism, deontology as a duty based on ethics, and virtual ethics. Now, we will focusing on theology, or rather we call it consequentialisms. Deontology or consequentialisms is known as a consequentialism is ethical jury where focuses on consequence of an actions. An action is considered right if the outcomes or results are positives and gives the greater good for the most of the people. For example, so bibigyan ko ngayon ng example para ma-better understand natin ang theology or consequentialism. For example po is may kaklase ka, may notes ka, tapos yung kaklase mo pong yun is manghihiram sa'yo. So ang gagawin mo po, mamimili ka kung papairamin mo siya ng notes, which lead to pwede siyang mag-review or makapasa sa test, or pag pinahiram mo siya ng notes, maging stagnant siya, or kopyahin niya na lang yung iyong notes. So for better understanding and theoretical perspective, ang gagawin po natin dun is kung pinahiram natin yung ating kaklase ng ating notes, maaari siyang mag-aral or mag-advance reading, and which is positive. Tama po ba yan? So papasok siya sa deontology. Pero may pero po tayo. Ang possible outcomes naman po nito is mag-promote naman po tayo ng katamaran sa batang ito, kasi may pinag-guide na siya at pwede na lang po niyang kopyahin yung notes na iyong binigay. Doon po siya nag-focuses sa consequentialisms of your actions. Maaari itong maging guide or maaari rin itong maging sagabal sa kanila. Yun po ang deontology or consequentialism. So ngayon, tapos na tayo sa teleology or consequentialism. Papasok naman tayo sa deontology, or kilala natin sa duty-based ethics. So ngayon, ang deontology or duty-based ethics is nakapokus sa morality ng ating actions. Tandaan nyo po yan, ha? Inulit ko. Ang deontology ay focus sa morality ng ating actions. So, ang deontology or duty-based ethics is following a rules or fulfilling the moral duty. Ang deontology is hindi niya kino-consider ang consequences, rather it focuses on the actions itself. So ngayon, magbibigay ako ng example na ma-better understand natin ng deontology. So same pa rin tayo ng example. Doon pa rin po tayo sa nagpahiram ng notes. Ang deontological perspective is, mangyayari po is meron po tayong moral duty na tulungan ng ating kaibigan at magsabi ng totoo. As helping friends, ang gagawin po natin is papahiramin natin yung ating kaklase, and ito-terminate natin yung consequence na kahit ayos lang, kahit kopyahin. Pero papasok rin po yung ating sinasabing promoting honesty, na nagsasaad ng magsasabi tayo ng totoo sa kanya na dapat maging independent siya pagdating sa pag-aaral at hindi lagi nakabase sa kaklase upang siya ay matuto mag-isa. So yun po ang deontological perspective. So ngayon, tapos na tayo sa deontology or duty-based ethics. Dadako naman tayo sa virtual ethics. So the definition ng virtual ethics is nagpo-focus to sa characteristics and virtue ng isang tao. Pari po, ang isang tao ay mabuti and naggagawa siya ng mabuting action towards sa'yo. That's the virtue of an individual.
Ang tanong, would an virtuous person do? What? I repeat. What would a virtuous person do? Sa virtue ethics perspectives, ang gagawin po natin is, kung yung tao nyo yun is mabait sa'yo, ang gagawin po natin is, papahiramin natin siya. Kasi nga po, nakabase yung ating action sa virtue or compassionate ng isang individual. Kung mabait sa'yo ang tao, or nagagawa siya ng good deed sa'yo, ang intention mo po is, i-reciprocate mo po yung kanyang good intention. So, papahiramin po siya. So, pag ang tao naman po is parang tinitreat ka ng unfair, ang result po nito is hindi mo ngayon papahiramin siya ng notes kasi yung kanyang action is parang binibase mo sa action na gusto mong gawin sa iyo. Kung ikay mabuti, ang gagawin ng klase mo ay papahiramin ka. Kung ikay masama sa kanila, ang gagawin naman nila ay hindi kanila papahiramin. So, ang virtue ethics ay nakapokus sa compassions ng isang tao and individuals. So, yun ang virtue ethics. To summarize the three, the teleology is based on weighting the consequences. Deontology is based on moral duty, which is aligned and it should be follow the rules. And virtue ethics is based on virtual perspective or actions towards you. That's all. Thank you very much.